Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kapunyog. Oy, salamat sa tumadagdag subscriber, no. Maski pa konti-konti, pwede na yan. Medyo marami-rami nga nadagdag ngayon, mga friend. No. Ah? Itong survey na to, hindi ko alam kung ano yung tinutulong nito sa buhay ng mga Pilipino. No? Ano sa palagay nyo? Ito, several House lawmaker dispute WR numero survey opposing impeachment of VP Duterte. Bago na naman to. WR daw to. Numero survey. Mga political yata to, scientific. Oo. O, pakinggan natin. A new survey by a public opinion research firm shows A new survey. O, bagong survey na naman. O. nearly half of Filipinos oppose the impeachment of Philippine Vice President Sara Duterte. Several congressmen expressed doubts over the survey, which is markedly different from the results of previous opinion polls. This report from Harleen Delgado. Almost half of Filipino adults disagree with the move of the House of Representatives to impeach Vice President Sara Duterte. That's according to a non-commissioned survey by public opinion research firm WR Numero, conducted from February 10 to 18, 2025, just days after the House impeached Duterte. WR Numero President and CEO Cleve Arguelles, who presented the results on Wednesday, said that 47% of the respondents opposed the impeachment of the Vice President. 33% expressed support, while 20% are undecided. Majority who opposed the impeachment came from Mindanao, while Metro Manila showed the strongest support with nearly half of its respondents. Most of the respondents who are not in favor of the impeachment came from the middle-age group, ages 31 to 59. Meanwhile, 43% of respondents are unsure whether the Senate should convict or acquit Duterte. 34% want an acquittal, while 23% believe the vice president should be convicted. The survey also shows that majority of Filipinos, or 56%, want President Ferdinand Marcos Jr. to remain neutral on the impeachment. 24% want him to oppose and mobilize his Senate allies to acquit Duterte, while 20% want him to support the impeachment and push his senator allies to convict the vice president. It's clear in how the opinions are divided. Ito yung CEO nung WR numero survey. O, ito. Divided so far that there is no national consensus whether to convict, whether to acquit, right? We are still in the middle of somewhere. However, some House lawmakers disputed the results, saying many of their constituents support the impeachment of Duterte. Well, may survey din na nagsasabi na 73% ang pabor sa impeachment. Kung titingnan naman din natin yung ibang surveys, SWS, Okta Research, these are legitimate and well-established survey firms. Nagsasabi naman sila na substantial number of our of the Filipinos are in favor of the impeachment process. Congressman Chua also believes the public will have a chance to make an informed decision once the impeachment trial begins. Masyado pang maaga para malaman natin kung ano ang magiging desisyon ng mga kababayan natin. Dahil pag nailatag na namin yung mga ebidensya sa impeachment trial, siguro doon masasabi natin at makikita at maliliwanagan ng mga kababayan natin. While acknowledging the weight of public opinion, some senators who will sit as senator judges assured impartiality in deciding the complaint. We will just have to decide based on the Tama na yan. Ako. Alam niyo, itong mga survey na ito, puta na. Magtatanong sila ng sabihin natin 2,000 Pilipino na kinakausap nila, hindi naman nila kilala. Ha? Kung pabor ba kayo ma-convict o ma-acquit si Sara Duterte? Puta. Anong tangay ng mga to? Sa totoo lang mga friend, mabubwisit ka eh. Kagaya yung mga survey na naman yan sa senatorial. Ha? At
Kaya tanong, anong naitutulong ninyo kayong mga survey na yan sa buhay ng mga Pilipino? Ha? Panggulo lang kayo eh. Sa totoo lang. No. Eto o bakit? Nung nakaraang eleksyon, nung nag-number 1 si Kimo, ano? Number 1 ba si Kimo sa survey nyo? Hindi naman number 1 si Kimo eh. Ngayon naman ang number 1 sa survey nyo, si Erwin Tulfo. Ilan ang tinanong ninyo? Ilan ang botante ng buong Pilipinas? Tapos magtatanong kayo 1,000, tapos maglalabas sa kayo. Ito survey ika, out of 1,500 respondent. Number 1 ika ito. Number 2 ito, number 3 ito. Anong ba ang naitutulong nyo sa buhay ng mga Pilipino diyan sa survey ninyo? Ha? Nakakatulong ba kayo sa mga kumakalaman sikmura? Diyan sa mga ginagawa nyo survey? Sa totoo lang mga friend, dapat itong mga survey na lumalabas na to, hindi na pinapatulan ng mainstream media para wala nang problema Pinapatulan nila kagaya niya, naglabas, 47% ika, hindi in favor sa impeachment. Ngayon lang yata narinig itong WR na to, numero survey na to, kung ano to. Sabi naman ni Congressman Chua, di ba? Meron naman ika, 73% pabor sa impeachment So magulo lang, itong mga surveyor na to, na kung ano-ano to. Di ba? Puta. Ewan ko sa inyo. Tungkol dyan sa impeachment na yan, mga friend. Dadaan talaga sa butas ng karayom yan. Malamang sa alamang pa yan, not guilty pa ang magiging desisyon ng Senado. Yung Senate, yung sinasabing impeachment court na yan, mga senador na yan, na 24 na yan. Ba't kasi hindi nyo nalang kasuhan? Ang liwaliwanag naman ang bibigat ka. Sabi nga nitong mga kongresista, ang bibigat ng mga complaint. Kaya in-impeach na yan. At saka magiging judge nga dyan sa Senado, hindi naman mga abogado. Si Kimo, judge si Kimo. Si Bato, judge. Si Ben Tulfo, judge din. Erwin Tulfo, judge din. Si Rapi Tulfo, judge din. Hindi sa kampi ng Duterte yan May narinig ba kayo dyan sa mga yan na bumatikos kay Duterte? Sa mga Tulfo na yan? Wala, di ba? Kaya, bakit ba kasi? Wala namang kulong, sabi nila. Pag na-impeach si Sara, hindi naman makukulong. Ang magiging liable, magiging sintensya sa kanya, hindi na siya pwedeng tumakbo sa public office, maski na barangay tanod. Yun ang magiging sintensya sa kanya. Hindi na siya pwede. Kasi na-impeach na siya. Guilty siya, ganun. Hindi siya makukulong. Di kasuhan yun May kulong pa. Antitibay naman ang kaso, ayon sa Kongreso. Yung bribery, betrayal of public trust, kung ano-ano dyan, ang dami. Yung mga nawawalang pondo, hindi may paliwanag, lalaki, 100,000,000. Plunder. Ang dami, puro Nobel recommended. Makukulong. Bakit ano pa yung impeachment na yan? Pampatagal lang yan At kung hindi nga naging convict, na-acquit sa Senado, yun ang gagamitin ngayon. Kung sasampahan nyo ng kaso yan, ibig sabihin kung na-acquit sa Senado, acquitted na siya sa mga kasalanan niya. Criminally. Di ba? Magkaiba naman yung criminal case saka yung impeachment na sinasabi. Sa criminal case, may kulong. Sa impeachment, pag na-impeach na nga. Pag na-guilty siya ron, di na makukulong. Ang sentensya lang, hindi na siya pwedeng maging tumakbo in any government position. Ngayon, kung sakali nakulong siya, Nobel recommended. Bubuno siya 20 taon. Maski pa sabihin natin, pwede pa siya tumakbo, 20 taon, ilang presidente na lumipas. Tama na naman.
Di naman masyado aanuhan yan. Masyado ninyong ginugulo yung ano, sa totoo lang mga friend. Masyado ninyong ginugulo yung kung ano-ano proceeding. Oo. Yan ang laman ng ano, impeachment. Ayaw nga ni Chis Escudero. Gusto ni Chis Escudero sa Disyembre. July 30 pa yata. Mag-aabot. Wala. Baka mamaya napatay na si Bongbong. May kinausap nga si Sara, di ba? Napapatay kay Bongbong. O de ano? Presidente si Sara. Di ba? Hindi naman tayo sa gagaling-galingan Ang bibigat ng kasalanan na ano sa Quadcom Mantakin mo, hindi niya mapaliwanag yung kung gaano kalalaki, daan-daang milyon. 612.5 million. Wala. Mga ghost student, ghost employee, kung utangin ang dami. Tapos impeachment kayo na impeachment. Wala pa yata kayo sinasampang kaso diyan kay Sara Duterte dahil impeachment na pinag-aabalahan ninyo. Na hinaharang naman halos na Senado. Yung portwit naging portwet. Ang tingin yata ni Chis Escudero sa portwit portwet. Puwet nyo. Ano kayo siniswerte? Pabanjing-banjing kayo dyan. 2 buwan tinulugan niya. Tapos ngayon, apurin nyo kami. Hindi pwede yan. Hindi na pwede yan. Hintay ka rin kayo ng 5 buwan. 6 na buwan. Wala Pag ganito, ewan ko na lang. Wala Si Senator Trillanes naman, kaso ng kaso. Mukhang yung kaso niya hindi yata umuusad sa Department of Justice. Wala. Sana magkaroon ng si Attorney Claire Castro. Gumalaw. Wibulong Brigade. Mga friend. Baka yung mga Wibulong Brigade ni Bongbong paltos yung binubulong At least pag si Attorney Claire ang nagbulong dyan Tangin lang yan. Para mga tanga, putangin na, nakikita ko, kalye survey. Kinang. Sino ang boboto ng mayor? Si ganito. Alam na tao ka nung mayor na nagsusurvey ka, bugok. Alam nga namang sabihin yung isa iboboto. Siyempre, sasabihin yung dala-dala mo. Gago tong mga hayop na to sa totoo lang. May dala-dalang retrato, 2 mayor tumatakbo. Sinong boboto mo dito? Tapos pag may nagsabi, undecided. Sabi naman ng gago. Pag hindi sumagot, undecided na sabi nila. Pag hindi sumagot, mga bobo, ibig sabihin, yung kalaban ng mayor, yung incumbent mayor iboboto. Mga bobo. Undecided. Ang tangin ng mga ito. Mga makagawa lang ng video no? Oo. Dadala yung litrato ng mga mayor. Kasi boboto niya. Tagi-tagi. Lord. Ano ba to? Nangyayari sa Pilipinas? Tangin na. Para mga tanga. Oo. Ngayon, inaano nyo, 47% pala hindi pabor sa impeachment. Kaya sabi ko, di ba mga boss? Ito, kung matutuloy man itong impeachment na to kung kailan o whatsoever, kung matatapos to, ma-guilty o hindi, si Sara Duterte, magulo. Pag na-guilty siya, manggugulo yung mga ka-Duterte. Pinulitikay ka. Ayun naman sinasabi nila ngayon, puro pinulitikay ka. Ayaw nila dahil ginagumagawa sila ng mga para hindi na makatakbo si Sara sa pagka-presidente. Tanginang yan. Ano ba yan? Tanginang gulo. Pag na-quit naman,
magiging magulo, magiging magulo na naman. So, isama nyo na lang sa botohan nga kako. Tangina. Let the people decide. Total, tatanong din lang kayo eh. Tayo, namumula na ako sa inyo, mga buwisit kayo. Nagtatanong din lang kayo sa mga tao eh. Kung sino ang pabor sa impeachment o hindi. Kung sino ang pabor na ma-acquit o hindi. O di, pagbotohan na lang. Sama na sa Mayo. Yes or no lang. Guilty or not guilty. O. Tao na ang magsasabi, magdidesisyon. Total, nagtatanong din lang kayo sa mga tao eh. Gunggong. Ba? Sama nyo na sa balota. Tangan na to. Gunggong to nga to. Para makita na talaga kung ano yung sinasabi yung 47%, 30%, di ba? At paulit-ulit, pag nagsalita ang tao, walang magagawa yan, pati ang Korte Suprema na yan, wala. Hindi ba nung panahon ni Marcos Sr., nagkaroon ng butuhan, presidential election. Kung natatandaan ninyo, Marcos tsaka si Cory. Nagkaroon ng butuhan dyan. Landslide si Marcos Sr. Ang mga nakuhang boto ni Cory halos puro 0. 0, 0, 0, 0. Parang umover. Nagwala ang tao. Napalaya si Marcos. Di ba? Nagtagumpay ba yung eleksyon na ginawa ni Marcos na presidential election? Nagpatawag siya ng presidential election eh. Marcos Cory, makikita mo rin yung nakalagay doon yung mga kwalifikasyon ni Marcos. Nakatasan tambak, ang haba. Si Cory naman nakalagay, plain housewife. Nakatuwa talaga itong buhay buhok na to. Sino ba? Si Erap. Panalo si Erap. Sa botohan, sa Senado, panalo si Erap. Open envelope, close envelope, open o not open. Nanalo yung not open. Lumabas yung mga natalo mga senador. And the rest is history. Naupo si Gloria makapag... Tangin na kayo. Bakit? May nagawa ba yung Supreme Court? May nagawa ba yung pagkapanalo ni Erap sa Senado? Na hindi ma-open yung envelope? Lumabas yung mukha ni Erap. Pumapayag na ikako. Nabuksan na yung envelope. Wala na. Tapos na. Nandun na si Revilla Rosano. Si Budot-Budot. Nandun. Buti nga. Ewan ko kung napatawad ng mga Estrada yan, si Jinggoy na yan. Nandun sa ibabaw ng tablado yan. Ninong! Bumaba ka na dyan! Sabi ni Revilla. Natatawa ka talaga dyan. Yung si na yan, si Ampanday na yan. Ayaw ka na ng mga tao! Nandun ang ibasa sa ibabaw ng tablado. Tangin ng mga politiko talaga to. Visit. Tao rin ang nagtanggal kay Erap. Di ba? Isam. Ganun mangyayari yan. Matuloy man yung impeachment na yan o hindi. O yung guilty or not guilty na yan sa Senado. Yun ang mangyayari yan. Gulo. Ma-acquit o ma-guilty yan. Gulo. Hindi pa payag ang tao. Tao ba? Tanongin niyo yung tao. Sama niyo sa butuhan. Yun na yun. Ay naku. Itong survey na to, yun tanong mga friend Meron ho bang maitutulong sa sikmura ni Juan de la Cruz yung mga surveyor na survey na yan kung ano-ano pinalalabas sa survey niyan? Si Idol Vlogcaster kanina, ng pating, nangangampanya na siya. Huwag na raw niyong iboto yung Marcos at saka yung mga Duterte. Ang iboto po natin ay yung mga lehitimong oposisyon. Sila Bam Aquino, Pangilinan, Shell Jokno,
Diba? Yung mga senatorialist na ito, Luke Espiritu, yan, mga iboto natin. Handang magsilbi talaga yan, hindi yung... Tsaka may track record, wala hong dynastiya, Wala mahirap po mga kampanya ka ng mga kampanya rito, wala. Maski na anong sabihin mo, sa dami ho niyang mga... Pagdating ng eleksyon niya, maniwala kahit sinasabi ni Garcia na naman na bawal ang bawat bayan. Wala ho yan. Matagal nang bawal yan, Garcia. Yung bawat bayan, wala naman nakakulong dyan. Di ba? Kaya po, magkulam na tayo mga friend. Sakit ulo. Ano to? WR numero. Survey firm na naman to, WR numero. Yung CEO, Balbasarado. Naku, kinawa Japan. In-interview ni Idol Christian Isguere. Sabi ni Idol Christian Isguere. Di nagtatanong yung mga tangaro sa palengke, yung mga institute survey, sino ang buboto nyo dito? Etong incumbent o eto? Mga gunggong, sasagutin ba kayo ng tama niyan? Gago talaga kayo, mga inamal kayo, mga tatatanga-tanga, mga hype na to. Baka pag-arte lang, mga nagsusurvey. Putang na kayo. Pagdating ng eleksyon niya, bayaran na yan. Highest bidder na yan. Mabilihan na ng boto yan. Doon. Yan, kung ano sinasagot sa inyo, mga pinagkakausap ninyo yan di ba? Jeff Ramos na, shout out. Renato, shout out. Lahat na sinasabi niya ay mga ginawa niya, hayop na gunggong na yan. Ang daming nakulimbat sa pera ng bayan. Yang bugok na yan, ibitin na yan. Librado Ludovico. Good morning, Karox, and all warriors of watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Sabi nga ni Kaper, si lahat nang sasabihin niya ni Dutae ay ikabaligtaran. So, lahat na sinasabi niya, siya ang tinatamaan. Yun nga, akala mo kung sinong malinis, ulul, na matanda, matotodas din kayong mga Dutae. Parley Pulido, shout out. Dahil sa pagbanta ni Trump sa mga member ng ICC countries, hindi yun implement ni PBBM to cooperate sa ICC. Kaya dito na lang sa ating bansa hahatulan si Digong sa malaking kasalanan ginawa niya kung hindi pagtutulungan natin na bitayin si Digong nyo. Wala yung Parley. Yun nga si Sara Duterte, hindi nga makakasuhan di ba? Wala dito sa atin. Pero ayon nga kay Atty. Claire Castro, yun din ang yun pa rin siya sabi niya, hindi tayo makiki-operate. Pero pag dumating ang Interpol, wala tayong magagawa kung hindi makiki-operate. Yan sabi ni Atty. Claire, kaya delikado pa rin tong siya, yun ang stand ng palasyo ayon kay Atty. Claire Castro. Talagang hindi na tayo member, so hindi tayo makiki-cooperate. Pero sabi niya, pag may dumating na warrant of arrest galing sa ICC through Interpol, makiki-operate tayo dahil member tayo ng Interpol. Tapos, ang kaso, Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless you always. God bless, Raul. Raul ulit. Nawa hindi magaya kay Butanding Rokita si Atty. Claire. Bitaw lang pag mali na ang ginagawa ng administrasyon. Bibitaw yan, Raul. Tignan mo. Sana tama tayo, Sana tama tayo. Bibitaw at bibitaw yan. Kasi mukhang mahalaga kay Atty. Claire ang dignidad. At kaya siya nandyan, 4 na beses siya tinawagan, baka raw siya makatulong, yun ang paliwanag sa kanya, to counter fake news. Kaya napa-oo siya. Yun ang kanyang rason. Kaya siya umoo. Wala pa siya dyan sa USEC siya dyan, hindi pa Talagang binibira niya na yung mga fake news ng mga Duterte, di ba? Dahil yun nga katwiran ni Atty. Claire.
Hindi ko yan binoto, pero yan na nandiyan na. Tulungan natin yung gobyerno natin. Yun ang katwiran ni Atty. Claire Castro eh. Oh, parehas din ang katwiran ni Percy Lapid. Mundo Cheng, oh. Di ba? Yung binabato ng mga Duterte, puro walang resibo eh. O, kaya kinaka-counter ni Atty. Claire. Nakita siguro nila ng Malacanang. Na hindi kaya ng Malacanang yung ginagawa ni Atty. Claire Castro. Kaya kinuha siya. Yun. At napakagaling naman sumagot. Kanina napanood niya may press conference na naman ni Atty. Claire. Ang ganda. Ang ganda. Tagalog pa yung sinasagot ha. Kaya sigurado naiintindihan mo yung Kimo. Mundo Cheng, oh. Hindi rin kaya paimbestigahan ni Bongbong kung saan galing ang mga yaman ni Digong na bilyon-bilyon dahil pareho lang silang lahi ng mga magnanakaw. Pag may pinag-iba ba kayong dalawa, magiging na naman ang ulo nitong batang Blumentritt. Mundo na naman, Bongbong. Hanggang kailan kaming mga kababayan, 10 ng taong bayan ang magtitiis, makamtan ang tamang katarungan sa kamay ng haring kriminal na lahing Duterte. Huwag puro dada, aksyon ang kailangan para masabi kang matapang, kailan ka aaksyon, duwag. May tulot na ganito. Mundo Cheng na naman. Bongbong, ito ang tamang panahon para ibangon mo ang kasiraan ng mga Marcos mula sa tatay mo. Ngayon, isa ka ng Pangulo sa tulong ni Garcia. Tinanggap ka na rin ng taong bayan na inakala na ikaw ang magbibigay ng katarungan sa mga inapi ng mga Duterte, pero wala ka rin sinabi. Kailang katatapang, Mr. Duwag. Patay. Joey Tobelea, shout out. Good PM, sabi niya. Ito, David Alvin Mendoza, shout out ha. Karox, yan si Digonggong, dapat po ay hindi na binobroadcast ng mainstream media para matigil na yung kakangal-ngal niya. Nanaginip nga po ng gising niyang si Digonggong at Technicolor pa. Totoo, Technicolor. Almers Vlog. Meron palang Almers Vlog. Shout out. Welcome to the club. Keep on vlogging po. Matindi na ang sayad ni Duterte. Mundo Cheng ulit oh. Ang masasabi ko lang sa mga kababayan kong hindi bobo, huwag maniwala sa survey. Lahat yan ay mga bayaran. Ibito nyo kung sino ang nagugustuhan ninyo. Iboto nyo kung sino ang nagugustuhan nyo. Huwag sumunod sa mga fake survey na bayaran lahat. Ito mo. Kalat ni Baya, shout out. Mundo Cheng ulit, pre. Totoong may mga taon silang taga-bulong. Pre, totoong may mga taong silang taga-bulong. Ang kay Digong, mga taga-bulong niya ay kung saan ang pagkakapirahan at kung sino ang mga papatayin. Kay Bongbong naman, mga taga-bulong, iwas sa tapang ni Digong. Walang magawa sa pangbabastos sa batas ng bayan na tulad mo na ring walang aksyon. Yun. Hi, Raisi, sabi. Kalat niyo. Hello, Akira Milos. O, kalat niyo na naman. Kalat niyo ulit. Good evening, Kasani, ha. Labatibahin mo na yan, paring Diggs, Kasani. Matapos na ang kaungasan na yan. Hala, bombahin mo na. God bless your family. God bless, kalat ni. Mundo Cheng na naman. Lahat ng kinukuhan ng Malacanang ay totoong tao at hindi nagsasabi ng mali at fake na tulad ng mga tao ni Digong. Lahat sinungaling na tulad ng amo nilang si Digong na lumaki sa kalye, pagmumura lang ang puhunan, nanalo at kabastusan. Mga tangang kababayan, kayo ang may kasalanan. Yun nga. Mundo Cheng na naman. Bongbong, wag mong bibigyan ng machine gun si Claire Castro. Tiyak, uupakan niya yung mga Duterte, pati na rin ang mga DDS at mga tuta. Tenko, shout out. Karo kayo, napanood ko yung kay Isguera at attorney. Nawindang si attorney Castro sa mga tanong sa mga tanong niya kay attorney Castro.
Malupit si Isguera, malupit ang hirap arukin. Oh, di ba? Pero nasagot ha. Blueberry, welcome to the club. Oo nga, but Attorney Castro answered his question gracefully, truly educated. Kasi kung bastos pa yang si Claire, napiko na yan. Tama ka dyan, Blueberry. Ah. Ang galing Claire Castro, mga friend. Ah. Mabibigat yung tanong ni Christian Isguera. Totoo lang. Oo, mabibigat. Oo. Parehas ko idol yan. Alberto Olaer, shout out. Karoke. Kung ako si Presidente Bongbong Marcos, i-martial law ko na ang Pilipinas para matupad na ang sinasabi ni Digong Duterte. Ang una kong ipapa-aresto si Digong Duterte at ipa-firing squad ko sa West Philippine Sea, Karoke. Hindi niya kaya eh. Hindi niya kaya. Alberto, hindi niya talaga kaya. Tsura lang. Alam mo ano, sa totoo lang. Ha? Martial law rin ako eh. Noon. Binata na ako noon. Oh, tagal. May isip na ako. 68 na ako eh. Nung panahon ng martial law. Ha? Sa totoo lang. Wala ho akong nabalitaan na yung bongbong na yan na-involve ho sa anumang anomalya. Yung kagaya ng nangyayari rito ngayon, na-involve si Pulong sa smuggling ng droga o whatsoever. Si Bongbong ho, wala eh. Wala. Ganun lang siya. Nakabalita ko na nung kursunada niya si Marites Revilla. O, pupunta siya sa studio. O. Yung, Tina Revilla yata, Tina Revilla. O, magkapatid yan, Tina Revilla. Pareho sumaganda yan eh. O, pinapuntahan nun ni Bongbong dun. O. Tapos, ginawa, mas magulo pa nga si Jackie Enrile. O, si Jackie Enrile na-involve sa mga kung ano-ano eh. O. Pero yung Bongbong Marcos, hindi o eh. Tapos yun pinupunta na siya ng tatay niya sa Ilocos, doon na. O. Yun lang, talagang hindi ho nakapagtapos eh. Ang gagawa natin. Lumaki ho talaga yan sa Layaw. Pinanganak na yata sa kamali. Doon na lumaki mismo sa Malacanang yan. How many years sila doon sa Malacanang? Oo, ba? Spoiled, kumbaga. Pero wala akong nabalitaan na, yun nga, sabihin mo, nagdodroga, wala. Ewan ko dito kay, so, ganito mga kinasawag nilang bangag-bangag, Yun natin alam, wala akong ganung balita eh. Ang alam ko lang sa droga, pinapiring squad ni Marcos Sr., si Limsing. Ha? Elizabeth Iscareo, good evening Sir Rox. Ay nako, itong si Digong, di naman yan nananaginip. Maluwag ang tornilyo niya sa utak. At noon pa man, may saltik na yan. Kita nyo naman, yung kanyang mga anak at alipores, pare-pareho lang kampo ni Satanas. Lorna Beles, shout out. Manahimik ka na, Digong nyo. Hirap ka na magsalita. Hintayin mo na lang ang warrant of arrest nyo from ICC habang nakaupo ka sa rocking chair mo. Total, sobra-sobra na ang perang ninakaw mo. Ninyong mag-aama. Elizabeth Iscari. Yan lang kingdom ni Kibulog. Hindi ako naniniwala sa galing sa abulo yan. Elizabeth Iscari ulit Tungkol naman sa ICC, ang tingin ko dyan, naka-ready na ang warrant para kay Digong at alipores nito. Kaya lang, gusto nila maging maingat at ayaw nilang sumablay. Kaya antayin na lang natin si Rox at kutob ko din dyan, malapit na yan. Diba? Ako rin, yun din ang kutob ko. Si lahat nilang hindi Lorna Beles ulit Si Christian Isguera, obvious from his question to Attorney Claire Castro na he's not on the side of PBBM. I stopped watching him podcast kasi feel ko rin mayabang si Christian Isguera. Hindi naman. Totoo lang siya, friend. Joe Films. Sumagot si Joe Films. No disrespect, but are you a Marcos loyalist or some sort of a hardcore fan of the Marcoses? Yun. Ay, nagkasagutan sila. Si Lorna Beles naman. I'm not into politics, but my gut feeling is telling me that there's something in a way Christian is questioning Attorney Claire Castro. Ba't yung haba? Sumagot si Jopil. Ma'am, as far as I know, media men like Christian Isguera are critics and that's their job to scrutinize the fact from fake information. They have to be absolutely critical doing that.
Sumagot na naman si Lorna. No offense to these media men, but most of them, they're critical to other camp when they're not into the camp, in that camp. Jopel ulit, sumagot naman. They are not, they are the fiercest of all critics out there. Most people call these media men a watchdogs of the nation. Check and balance. Ay, nandito si Michelle Edwin, shout out my friend. True, much admiration to this breed, Joe. Busy siguro si friend Mike. Shirley Jaisel, shout out Tawa-tawa, napamura na katuloy si Scarox. Lutong ng PI mo ay, sino nga naman ang hindi mapapamura sa mga kumakandidatong mga walang hiyang mga trapo ng mga yan? Kakapal ng muka, ang galing pumili, senador agad ang gusto pero walang plataforma. Mga tinamaan ng lintik talaga, ay po. Kaya po. Ito mo, ikaw rin yan din ulo mo Pero, wala na ho tayong boboto sa sa Marcos Duterte. Doon ho tayo kilator ni Luke Espiritu, doon tayo pumunta. Makakatulong po talaga sa bansang Pilipinas. Dito wala ho Wala ho. Marami pa nga doon sa nasa lineup ni Bongbong Duterte rin yun. Kaya magigilty si Sara Duterte sa Senado. Wala ho yan. 8 lang ang kailangang boto ni Sara Duterte sa Senado. Acquitted na siya. Pero yun nga mabigat kasi 7 yung impeachment complaint sa kanya. Isa lang ang lumusot doon. Convict na siya. Yun ang mabigat doon. Pero dadaan na naman sila sa Supreme Court dahil nagrereklamo na, nagsumbong na yung tatay niya sa Supreme Court. Yun ang mabigat. Kaya wala ko yan. Kasuhan nyo na lang libre-libre ng ebidensya. Kung makukulong si Sara Duterte, 20 taon, kamo na. Sa laki ng plunder may bribery pa. Maraming kaso. Kung makukulong yan, ibig sabihin, makakatakbo pa ulit yan. Presidente, paglaya yan. Tumakbong presidente na nakakulong. Di ba? Bagay, pwede, pinapayagan mo ng COMELEC, di ba? Kaso nga, kung convicted na, yun ang problema niya, di ba? Yan na. Armando Reyes, Ulyari na yan si Digong nyo. Wala na sa hulog ang mapagsasabi. Ang hirap, ang dami pa ring mga ogag na Pinoy, ginagago na sila, palakpakan pa, kung di mga magunggong mga yan. Matanga na yan, para mga zombie, mga walang yan. Duterte. Emma Mata, shout out. Si Duterte magnanakaw. Paninira lang, fake news dahil eleksyon gusto lang niya manalo anak niya. Kaya nawawala, tama na yan. Matanda ka na, malapit ka na sa hukay, di ka pa rin nagbabago hanggang ngayon. Ilalaso ni Duterte ang mga tao para mawala ng boto si Marcos. Namamayagpag pa rin ang kasamaan nila. Totoo yan, Emma. Emma ulit. Di ko rin nagustuhan ang mga tanong ni Christian Esguerra. Ang yabang naman ng dating niya. Nawalan tuloy ako ng gana manood. Hindi ako, Emma, naginanahan ako. Oo, magaganda yung tanong ni Christian Esguerra, mga boss. Sa totoo lang, magaganda. At inamin naman niya. May nag-comment sa kanya kung ikaw ba ang ginawang tatanggapin mo pa. Ang sabi niya, no. N-O, big no. Kasi gusto nga Christian Esguerra, pwede niyang batikusin both side. Wala siyang amo. Yun siya. Idol ko yan. Diba? Jopel mo. Si Boom Tarat-Tarat ay magkakamot lang ng itlog yan. Visit ka, Jopel. No! Si Boom Tarat-Tarat ay magkakamot lang ng itlog yan at matutulog sa Senado.
Ang masaklap pa niyan, baka gamitin niya pa ang pera ng taong bayan para pondohan ang mga negosyo niya. Mga tulad ni Tulfo, Bumtaratarat, Philip Salvador, Bong Revilla, Bongo, Kibaliw, Villar, nakakasuka kayong mga hayop kayo. Mga kababayan, palitan na natin ang mga senador natin. Hindi ito sarsuela. Edgar Teodosio. Welcome to the club. Bato, Bongo, Pia Lapid, Revilla, wag iboto. Tia Delio. Shout out, Prince Shervin Sapeda. Christian Sen, July 7, Alcantara. Shout out sa inyo mga bossing. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia. Shout out. Eman Escalona, Sabi ni Tia Delio. Muli po ay bumabati po ng ngiti sa iyo, Sir Rox, ang buong Team Rocky Warriors the Great. Inyong pong basyang Team Tia Delio po. Sa topic mo po today, Sir Rox, wala pong duda na ito pong ating ingkong durian. Medyo malupit na po ang tuliling at sayad. Matagal na yan, Tia Deling, malakas sayad yan. Unang kita ko pala sa pagmumukha niya, kako po, tarantado to araw-araw. Yun nga. Pero pagbigyan na lang po natin ang kanyang trip dahil para lang po siyang si Miguel. Lalo po niyang batikusin, di po yan papipigil sa kanyang panggigigil. Ibigay na lang po natin sa kanyang moments para sa Ambassador Rox at mananahimik din po yan sa takdang panahon po ni Lord. Bigyan din po natin ng pagkakataon si Atty. Claire to do and perform her task. I'm for sure po di niya po hahayaan na ang kanya pong iniingatang pangalan at propesyon mabahiran po ng kahit anong putik ng dahil lang po sa maruming politika. Parehas tayo, Team Tia Deli, The way how she handled herself and so dedicated to her craft, I'm for sure dapat pong kabahan at matakot yung mga tulongges at inutil po na paligid-ligid. Dahil Atty. Claire Castro always means business and no joke. Siya po talaga ang tunay na atapang tao kahit anong laban, di po tumatakbo. Don't underestimate. Baka makita mo tunay siyang palaban, produkto ng tondo. Totoo yan, Tia Delica. Rolando Resco, shout out. Mga mangmang at tanga lang ang maniniwala sa mga dutae. Ang dami niyan. Kala mo ka. Rolando Resco, napakarami niyang mangmang at tanga. Jopil mo ito. Hindi lang tanga, sobrang tanga, utak lamok, ika nga. Jopil. Masaya rin pala to si Jopil. John Dimango, my friend, shout out. Si Ted, sa isang vlog ito ni Enzo, maririnig na nagrereklamo si Torion at sinasabi niya na mga inutil daw ang mahigit na 200 na kongresistang bumoto sa impeachment ng BP ng Pilipinas. Sabi pa niya, pag na-impeach si BP Sara, ay magiging inutil ang 32 million bumoto sa mga taong sumuporta kay BP Sara. Sa aking comment, ang sinabi ko ng kagulang-gulang na si Torion, ang sabi ko, tama ang sinabi mo na magiging inutil ang inutil ang boto nyo kay Sara dahil ang ibinoto nyo ay isang inutil. Ikaw, anong tingin mo sa sayo, attorney? Di attorney na mga inutil. Totoo yan, Ted. So far, wala na akong pumapasok na tanga ngayon dito sa atin. Wala. Hindi sila kikita dito. Joselito Alcantara, shout out. Palakpakan ang mga utu-uto. Reynaldo Gonzales, baliktad ang utak nito si Digong. Naniniwala na ako sa sinabi ni Las Cañas. Las Cañas na may pagkahalimaw nga itong Digong. Kaya pag nadikit ka, para kang asong ulul na aali-aligid sa halimaw. Totoo yan, Reynaldo. Florentino Bendulo, welcome to the club. Ano ba ang alak na iniinom ni Canor? Di kaya baterya ng kotse? Takinang yan. Reynaldo Gonzales. Dapat magising ang press secretary na idol Christian. Dapat maging press secretary na
Idol Gicha. Kung hindi niya tatanggapin, Reynaldo, hindi niya tatanggapin. Sinabi na niya. Teman Aquino, welcome to the club. Fentanyl mo, digonggong, para tumino, maski sandali lang, pag-iisip mo. Marilo Pabianak, shout out Good day po tayo sa mga giliw na ka-warriors. Tia Deli tayo ang nganga at kawawa, pero ang mga politiko busog at pasasa sa kapangyarihan at pondo ng bayan. God bless us po tayong lahat, sabi niya. Reynaldo Gonzales ulit Kape press briefing lang kanina ni Atty. Claire. Ang galing lahat ng sagot. In a nice way. Saludo ko, Sir Rox. Sinabi mo pa. Panood ko rin. Kala mo. Panood ko rin. Jane L. Anong parang nananaginip, Sir Rox? Nangangarap ka mo ng gising. Sa English pa in your dreams, digong. Ito kung saan dinadala ng balat niya sa paa ito nakita ko sa Facebook, nasa tubig naman siya dinala Masyadong spoiled yung balat mo sa paa, friend. Gemma, shout out. Mabuhay po kayo, sir. Ikaw rin, Gemma, mabuhay ka rin. Pastor Jun Lagon, shout out, John Dimango, shout out, my friend. Uy, mission accomplished, mga friend. Medyo namula ako kanina. Kita niyo, pulang-pula ako. Nakakabuisit yung mga puta ng survey na yan. Para mga mika. Pag ganun pero kung magsalita naman, kala mo talaga, gagaling ng daldal nila, puta. May mga margin of error pa silang sinasabi. Puta na. Ako para sa akin yung survey, parang ano lang yan hula. Hula nga Pwedeng tama, pwedeng mali. Ang problema, pag may mga gagawing ikakasa yung baraha, doon ibinabase sa survey kung minsan di ba? Kagaya na nangyari na magsalita. Magandang gabi po, mga boss. God bless. Sana wag na naman magkaroon ng hokus-pokus itong darating na Mayo. Puta na. Nakakaduda na naman, mga friend. Sa totoo lang. 1 hour, 20 million ang botong pumasok. Puta. Grabe. Ano ng puta. 32 million, 31 million boto. O ngayon, asan yung mga milyon-milyon boto na sinasabi nyo? Yung rally ni Sara Duterte, asan? Hirap na hirap ang makabuo ng 2,000. Di ba? Milyon pa? Kalokohan. Magandang gabi po, mga boss. God bless.